Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagsawsaw ng iyong mga paa sa suka bago matulog ay pwedeng mag-imbita ng pera, swerte, at kapayapaan sa iyong buhay? Hindi ito mahika, ito'y sinaunang karunungan mula sa mga Zen monghe na ginagamit na ngayon ng karaniwang tao para pawiin ang utang, tawagin ang mga biyaya, at sa wakas, makatulog ng payapa. Libo-libo na ang sumubok. May biglang nakatanggap ng pera. May iba namang gumaan ang pakiramdam, parang unti-unting nawala ang kanilang mga problema. At ang kailangan lang ay isang mangkok ng tubig at ang tamang oras. Panoorin ito ng mabuti. Gawin ang ritual ngayong gabi. Maaaring ang matagal mo nang hinihintay ay isang paghuhugas lang ng paa ang layo. Sa maraming sinaunang tradisyong Asyano, lalo na sa Zen, ang mga paa ang itinuturing na pintuan ng enerhiya. Hindi lang katawan ang dinadala nito kundi pati ang stress, kahirapan, at espiritual na bigat. At gabi-gabi, kapag natulog tayo na dala-dala pa ang enerhiyang iyon, nahaharangan ang mga biyayang dapat sanay para sa atin. Pero ito ang magandang balita. Pwede mong hugasan ang enerhiya ng utang, pagkaantala, at kahirapan gamit lang ang isang simpleng mangkok ng suka. Ang parehong suka na gamit natin sa kusinang Pilipino, ginagamit na rin ngayon ng marami para sa financial healing. Ipapakita sa iyo ng video na ito ang buong ritual. Bakit ito epektibo, paano ito gawin ng tama, at mga totoong karanasan ng mga taong nakaramdam ng pagbabago ilang araw lang matapos simulan ito. Kung pagod ka na sa paghihirap sa pera, at handa ka na para sa isang bagong simula, gamitin ang gabing ito. Hayaan mong baguhin ang sinaunang lihim na ito ang iyong kinabukasan. Ang karunungan ng paghuhugas ng paa sa Zen. Tuklasin pa natin ang mas malalim na kahulugan. Sa mga turo ng Zen, ang katawan ay sagrado, at ang mga paa ang siyang huling hintuan ng lahat ng enerhiya sa pagtatapos ng araw. Bawat hakbang na ating ginagawa ay hindi lang alikabok ang kinokolekta, kundi pati emosyon, stress, takot, at mga enerhiyang nakaharang sa daloy ng ating buhay. Kaya't ang mga monghe, bago pumasok sa banal na lugar o humiga upang matulog, ay laging naghuhugas ng paa ng may intensyon. Dahil ang mga paa ang lagusan ng negatibong enerhiya. Sa sinaunang kultura ng Japan at China, may paniniwala na ang maruruming paa ay nagdadala ng magulong panaginip. At ang magulong panaginip ay hindi lang tungkol sa tulog, ito ay senyales na hindi mapalagay ang espiritu. Ngayon, isipin mo ilang gabi ka na bang natulog ng pagod at hindi naghugas ng paa. Baka hindi lang iyon pagod na kalamnan, baka may mga mensaheng espiritual kang hindi napapansin. Ang paghuhugas ng paa bago matulog ay naging higit pa sa kalinisan, ito ay naging isang espiritual na pintuan. Isang paraan para pakawalan ang bigat ng maghapon upang muling bumalik sa balanse ang kaluluwa. Naniniwala ang mga Zen master na kapag malinis ang paa mo, nagiging malinaw ang iyong landas. Kaya't bago magdasal o magnilay, maraming pinuno sa espiritualidad ang nagsasawsaw ng kanilang mga paa. Hindi para alisin ang dumi, kundi para alisin ang pagtutol ng loob. Dito sa Pilipinas, may dala rin tayong parehong paniniwala. Narinig mo na siguro mula sa matatanda, maghugas ka ng paa bago matulog para hindi ka bangungutin. Hindi lang ito pamahiin. Isa itong gawaing enerhiya. At ngayon, pinagsasama natin ang banal na gawaing ito sa isang makapangyarihang sangkap, suka. Isang simpleng sangkap na may malalim na espiritual na kahulugan. Kaya bago natin ituro ang buong ritual, alamin muna natin kung bakit ang suka ang lihim na sandata sa paglilinis ng enerhiya ng kahirapan at sa pag-akit ng kasaganaan. Bakit suka? Ang lihim na sangkap sa ritual. Ngayon na naiintindihan na natin kung bakit sagrado ang paghuhugas ng paa. Pag-usapan natin ang sangkap na nagbabago ng ritual mula sa simpleng gawain tungo sa makapangyarihang karanasan. Suka. Isang bagay na karaniwan pero puspos ng espiritual na lakas. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ang suka hindi lang sa pagluluto, kundi pati sa paglilinis ng enerhiya at pagtataboy ng masasamang espiritu. Sa mga tahanang Tsino at Hapon, karaniwang nilalagay ang suka sa mangkok malapit sa bintana o pintuan para sumipsip ng negatibong chai o bara sa enerhiya na nagdudulot ng malas, sakit o lungkot. Bakit suka? Dahil ang suka ay acidic at sa espiritual na simbolismo, ito ay kumakatawan sa pagputol ng mga hadlang, paglusaw ng bara, at malalim na paglilinis. May kapangyarihan itong sirain ang paulit-ulit na siklo sa pisikal at espiritual. Alam rin ito ng mga matatanda sa Pilipinas.
Hanggang ngayon, may ilan pa ring gumagamit ng tubig na may suka para punasan ang paa o noo ng sanggol na iyak ng iyak, hindi lang para palamigin, kundi para alisin ang usog o bigat ng kaluluwa. May iba namang hinahalo ang suka sa asin upang punasan ang sahig o pader matapos ang alitan, upang mawala ang malas o init ng ulo. At ano ang itinuturo nito sa atin? Na ang suka ay hindi lang panlinis ng damit. Ito'y panlinis ng enerhiya sa paligid mo. Isipin mo ito. Matapos ang isang araw ng pagod, utang, sobrang pag-isip at emosyonal na bigat, isinasawsaw mo ang iyong mga paa sa maligamgam na tubig na may suka. Habang pumapasok ang init sa iyong balat, unti-unting hinihigop ng suka ang lahat ng hindi na kailangan ng iyong kaluluwa. Pagsisisi, pag-aalala, konsensya, takot sa pera. Dumadaloy palabas pababa sa iyong mga binti palabas sa talampakan papunta sa tubig. Ito ang dahilan kung bakit ang suka food soak ay hindi na lang isang wellness habit. Ito ay naging isang spiritual na pag-restart. Isang pagbitaw sa lahat ng humaharang sa daloy ng iyong enerhiya. Marami ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam pagkatapos, hindi lang sa katawan, kundi sa emosyon. May umiiyak. May napapangiti. May nakakakuha ng mahimbing na tulog sa unang pagkakataon. Dahil higit pa ito sa paglilinis ng paa. Ito ay paghahanda para sa pagdating ng pera sa pamamagitan ng paglinis ng daan nito. Handa ka na ba? Ngayon, ituturo namin sa iyo ang eksaktong paraan kung paano ito gawin. Dahil mahalaga ang oras, salita, at intensyon. Step-by-step na ritual bago matulog, 600 salita. Ngayong alam mo na ang sinaunang karunungan sa paghuhugas ng paa. At ang espiritual na kapangyarihang nakatago sa isang simpleng bote ng suka. Panahon na para ikaw mismo ang gumawa ng ritual. Dahil gaano man karami ang kaalaman, walang magyayari kung walang kilos. Narito ang kumpletong step-by-step na gabay. Gawin ito ng may presensya, may intensyon, at higit sa lahat may paniniwala. Kailan gawin ang ritual? Pinakamainam gawin ang ritual sa pagitan ng 9 oras iya at 10 oras yan. Ito ang oras kung kailan ang katawan ay nagsisimula ng magbitaw ng tensyon. At ang universo ay mas bukas makinig sa kung anong handa ng tanggapin ng iyong kaluluwa. Kung ito ay Biyernes, full moon, o ika-negatibo 11 o ika-negatibo 27 ng buwan, mas mainam pa. Pero kahit anong gabi na mabigat ang iyong pakiramdam, iyon ang tamang gabi para magsimula. Mga kailangan. Isang palanggana o mangkok na kasya ang parehong paa. Maligambang na tubig, hindi masyadong mainit o malamig. 3 kutsarang suka, white vinegar o apple cider vinegar. Optional, kurot ng asin o isang tuyong dahon ng laurel. Tahimik na lugar na walang istorbo. Tuwalya. Maliit na kandila, optional. Mga hakbang sa paglilinis. 1. Ihanda ang iyong lugar. Umupo ng komportable. Patayin ang mga sagabal. Kung gusto mo, sindihan ang kandila bilang paanyaya ng katahimikan. 2. Ibuhos ang suka sa tubig. Habang natutunaw, huminga ng malalim at bulongin. Sa tubig na ito, ako'y nililinis. Sa ritual na ito, ako'y tumatanggap. 3. Isawsaw ang mga paa sa loob ng 1-0-15 minuto. Ipikit ang mga mata. Damhin ang init na pumapasok sa iyong katawan. Isipin na ang stress, kahirapan, at takot ay bumababa lumalabas sa talampakan na tutunaw sa tubig. Optional na imahinasyon. Isipin ang pera na dumadaloy patungo sa iyo tulad ng banayad na ilog. Isipin ang pitaka mong napupuno. Mga bayarin na natatapos. Hayaan mong tanggapin ito ng iyong katawan. Bulong ng pasasalamat. Pagkatapos, sabihin ang tahimik o malakas. Salamat, Universo. Bukas na ang aking landas. Binalik ang aking daloy. 4. Patuyuin ang mga paa ng banayad. Huwag banlawan. Hayaan ang enerhiya ay manatili sa iyo. Patayin ang kandila. Manatili sa katahimikan. 5. Matulog ng payapa. Iwasan ang maingay o negatibong usapan pagkatapos. Hayaan ang kaluluwa mong manatili sa receiving mode. Mahalagang paalala. Ulitin ang ritual sa loob ng 3 sunod-sunod na gabi para mas malakas ang epekto. Huwag ibahagi ang tubig, itapon ito sa labas ng bahay kung maaari. Huwag pagtawanan o subukin lang ang ritual, gawin ito ng may respeto.
Kapag tumanggap ng biyaya, malaki man o maliit, magpasalamat. Libo-libo na ang sumubok nito at nakaramdam ng pagbabago. Ngayon, ikaw na ang susunod. Pero bago tayo magtapos, ibahagi ko muna ang ilang totoong kwento. Mula sa mga karaniwang Pilipino na gumawa ng ritual na ito at nakasaksi ng kakaibang himala. Mga totoong kwento at simbolikong kahulugan, 500 salita. Baka iniisip mo ngayon, totoo ba talaga to? May epekto ba talaga ang simpleng pagsawsaw ng paa sa suka sa buhay ko? Hayaan nating ang mga kwento mismo ang sumagot. Maricel, 38, mula sa Davao City. Isang single mom na may 2 anak, baon sa utang matapos mawalan ng trabaho noong pandemya. Isang Huwebes ng gabi, napanood niya ang ritual na ito at sinubukan gamit ang suka at asin. Kinabukasan, tumanggap siya ng mensahe mula sa pinsan niya na ilang taon na niyang hindi nakakausap. Nagpadala ito ng pera para tumulong kahit papaano. Hindi ito milyon pero sapat para bayaran ang upa. Umiyak siya hindi dahil sa pera, kundi dahil may gumalaw. May nabuksan. Rico, 44, mula sa Quezon City. Hindi siya naniniwala sa ganito. Para sa kanya, pamahiin lang ito. Pero matapos ang ilang buwang bagsak sa job interviews at gabing walang tulog, sinubukan niya dahil sa pagod. Pagkatapos ng 3 gabi ng ritual, may tumawag. Dating kakilala, inalok siya ng freelance project. Hindi raw ito swerte. Ito ay alignment. Ngayon, ginagawa na niya ang ritual minsan, kada linggo, hindi lang para sa swerte. Kundi para manatiling malinaw ang isip, tahimik ang damdamin, at konektado ang kaluluwa. Hindi ito tungkol sa instant na yaman o mahiwagang spells. Ito ay tungkol sa kung anong nangyayari kapag nililinis natin ang ating mga bara. Ang simbolikong kahulugan. Sa espiritual na enerhiya, ang mga paa ang kumakatawan sa iyong paglalakbay, direksyon, at pundasyon. Ang paghuhugas ng paa ay tanda ng pagbitaw sa bigat ng mga pagkakamali, takot, at pagdududa sa nakaraan. Ang suka, sa pananaw ng Zen at sa kulturang Pilipino, ay tinatawag na dissolver. Binubura nito ang kalituhan. Nililinis nito ang luma. At binibigkas nito sa universo, handa na ako sa bago. Kaya tuwing isinasawsaw mo ang iyong paa sa suka, hindi lang ito mensahe sa sarili. Ito'y mensahe sa enerhiya sa paligid mo. Sinasabi mo, hindi na ako barado. Ako ay bukas. Ako ay nakaalin. Ako ay tumatanggap. At kapag narinig ito ng universo, tumutugon ito. Minsan sa maliliit na senyales. Minsan sa malalaking biyaya. Pero palagi may kalinawan. Kaya kung nagawa mo na ang ritual, maghugas ka ng paa bago matulog. Ilang beses na ba natin itong narinig noong tayo'y bata pa? Akala natin noon, ito ay simpleng paraan lang para hindi madumihan ang kama. Pero tanungin mo ang matatanda. At mas malalim ang paliwanag nila. Para hindi ka bangungutin. Para walang sumamang kaluluwa. Para mahimbing ang tulog. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kalinisan. Ito'y tungkol sa paglilinis ng enerhiya. Sa mga liblib na probinsya, marami pa ring naniniwala na ang maruruming paa ay nagdadala ng mabibigat na enerhiya o masasamang espiritu mula sa labas. Sa paghuhugas ng paa, pinoprotektahan mo ang iyong espasyo. Lumilikha ka ng katahimikan. Ang lakas ng pagpag at hilot ni. Tulad ng pagpag, hindi tayo agad umuwi mula sa burol. Dumadaan muna tayo sa ibang lugar upang kalasin ang enerhiya ng kamatayan. Bakit? Dahil naniniwala tayo sa paglipat ng enerhiya. At kapag nagpupunta tayo sa hilot o albularyo, hindi lang katawan ang ginagamot. Kadalasan, pati ang kaluluwa ay nililinis. Asin, suka, usok, dasal, lahat ito'y gamit sa espiritual na pag-reset. Kaya kapag isinawsaw mo ang iyong mga paa sa suka sa gabi, hindi ito kakaiba. Ito ay pagpapatuloy ng isang lahi ng espiritual na pagpapagaling na Pilipino. Suka, asin, at dahon ng laurel sa ating mga tahanan. Sa mga probinsya, madalas ihalo ang suka sa tubig upang punasan ang altar, sahig, o pintuan, lalo na pagkatapos ng sigalot o masamang balita. May ilang pamilya na naglalagay ng baso ng suka na may asin sa mga sulok ng bahay upang sumipsip ng malas. At ang dahon ng laurel, ibinubuga sa apoy upang bitawan ang bara. O sinusulatan tuwing bagong taon upang mag-manifest ng mga hiling.
Kaya kapag pinagsama mo ang mga sangkap na ito, suka, asin, laurel, sa maligamam na tubig at isinawsaw ang iyong mga paa, ikaw ay lumalahok sa isang banal na kilos. Isang gawaing makikilala ng iyong mga ninuno. Isang damdaming aalalahanin ng iyong kaluluwa. Kaya't hindi katakataka na maraming Pilipino ang nakakaramdam ng pagbabago matapos gawin ang ritual na ito. Hindi lang dahil sa sangkap, kundi dahil sa intensyon, paggalang, at koneksyon sa isang tradisyong mas matanda pa sa atin. Habang pinapatuloy mo ang iyong espiritual na paglalakbay, huwag mo itong ituring na uso o pamahiin. Isipin mo ito bilang pagbabalik sa iyong sarili, sa iyong daloy, sa minanang karunungan ng iyong lahi. Pangwakas na mensahe, paanyaya na bawiin ang kapayapaan at daloy. Ngayon, nakita mo na ang kabuuan. Nalaman mo kung paanong ang isang mangkok ng maligamam na tubig at suka ay may taglay na kapangyarihang higit pa sa kalinisan. May kakayahan itong baguhin ang iyong enerhiya, ang iyong pagtulog, at maging ang takbo ng iyong pinansyal na landas. At ito ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Hindi mo kailangan ng mamahaling kristal o magagarang gamit. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit sino. Ang kailangan mo lang ay ang kagustuhang bitawan ang mga humaharang sayo. Ang pagbabagalan ng takbo at pagsabi sa universo. Handa na ako. Bukas na ako. Ayoko nang pasanin ang bigat na ito. Dahil baka ang mga problema mo sa pera ay hindi lang dahil sa kulang na pagsisikap. Baka dala ito ng enerhiyang naipon, mga lumang sugat, espiritual na dumi, o mabibigat na emosyon na naipon sa katawan. At ang iyong mga paa, sila ang tagapagdala ng lahat. Ang pagod, ang panggigipit, ang mga pangarap na halos nakalimutan. Kaya kapag isinawsaw mo sila, hindi lang ito relaxation. Ito ay pagpapakawala. Binigyan mo ang katawan mo ng pahintulot na magbitaw. Binigyan mo ang iyong espiritu ng senyales. Ito ang bagong simula. At kapag natulog ka pagkatapos, hindi lang ito pagtulog. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap ng kapayapaan. Pagtanggap ng kaliwanagan. At marahil pagtanggap ng kasaganahang matagal nang umiikot sa paligid mo, naghihintay lang ng tamang oras upang lumapag. Kaya ngayong gabi, kung ito man ang iyong unang beses o ikatlong ulit, gawin mo ang ritual ng may presensya. Dahil karapat-dapat ang iyong kaluluwa sa ganitong katahimikan. At tandaan, hindi huli ang iyong mga biyaya. Naghihintay lang sila na malinis mo ang daan. Banayad na paanyaya sa aksyon, 150 salita. Kung nakita mo ang video na ito sa tamang oras. Kung may naramdaman ang puso mo habang nanonood. Baka hindi ito basta-bastang video lang. Baka ito ay isang senyales. Isang banayad na bulong mula sa universo na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Handa ka na. At higit sa lahat, pwede nang magsimula ang iyong paghilom ngayong gabi. Kaya kung gagawin mo ang ritual ngayong gabi, mag-iwan ng komento at sabihin, I cleanse. I receive. I welcome new abundance. Punuin natin ang espasyong ito ng mga salitang puno ng pagbitaw at pag-asa. Ikwento mo sa amin. Ano ang naramdaman mo pagkatapos ng ritual? May nabago ba? Plano mo bang ulitin ito bukas? Kung naantig ka ng mensaheng ito, huwag mo itong sarilinin. Like, share, at subscribe, hindi lang para sa channel, kundi para maipasa ang kagalingan sa iba. Dumarating na ang mga biyaya. At ikaw mismo ang nagbukas ng pinto.